lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Amen. The Spirit, the Holy Spirit, revives, strengthens, and reinvigoration. Amen. Sabi rito, ang banal na Espiritu ang siyang nagre-revive sa atin. Bakit ba tayo nire-revive? Dahil dumarating ang time na tayo'y nangihina ng pananampalataya, nangihina sa mga bagay, napapagod. Ang banal na Espiritu ang nagre-revive. Ano ba ibig sabihin ng revive? Ang revive, yung patay, binubuhay. Kaya yung pagtulong sa atin ng Panginoon, pinapalakas tayo. Nakalagay nga, strengthen. Ano ba sa Tagalog yung strengthen? Sabi rito, nagpapalakas. Amen. Yung reinvigorated, reinvigorate, muling pinasisigla. Pinasisigla. Ibig sabihin, hindi tayo patay. Buhay tayo dahil meron tayong banal na Espiritu sa atin. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid na tayo buhay? Amen. Praise God. Hindi tayo patay. Amen. Kaya kung sino man sa atin na nangihina, acknowledge mo ang banal na Espiritu. Siya ang magre-revive sa iyo. Amen. Hallelujah. Sabi pa, is inspired enthusiasm from entheos, which means in God. Ibig sabihin, meron tayong kasiglahan. Because, bakit tayo may kasiglahan? Because in God, meron tayong Diyos sa atin, kaya meron tayong kasiglahan. Amen? Kaya wag nating sabihin na wala, mahina ako, pagod ako. No, meron tayong banal na Espiritu sa atin. Lagi natin i-acknowledge lang ang banal na Espiritu. Kasi hindi naman kikilos ang banal na Espiritu kung ikaw mismo ay hindi mo siya ina-acknowledge. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya wag nating isipin yung sinasabing helper. Iba kasi yung helper na yung katulong sa kaamo. Yung amo kunin mo nga to, kunin mo yun, tapos nakaupo ka lang. Susunod yun. Pero hindi ganun ang banal na Espiritu. Kung yun ang pananaw natin sa banal na Espiritu na, banal na Espiritu, bigyan mo nga ako ng lakas, pero ikaw nakaupo lang, nakahiga lang. Sa tingin natin, kikilos ang banal na Espiritu. No, hindi siya kikilos. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi siya kikilos sa atin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Number 2, sabi rito, the Holy Spirit exalts the Lord Jesus Christ in all lives. Ang banal na Espiritu ay itinataas, pinararangalan, pinapupurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung matatandaan natin mga kapatid na kung titignan natin ang Panginoong Jesucristo na nasa mundo pa noon, sino ba ang itinataas ng Panginoong Jesus? Ang Panginoong Diyos Ama. Hindi siya nananaan sa sarili niyang kakanyanan. Ganon din naman ang banal na Espiritu. Nang pumanig ang Panginoong Jesus doon sa kanang trono ng Ama, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin na ang tanging itataas lang natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang mga pastor, hindi ang mga kapatid, hindi ang church, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang mga pastor, ang mga kapatid, ang mga spiritual father ay ginagamit lamang yan ng Diyos. Ngunit ang tanging itataas lang natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba, kapag ang isang church na ang tanging tinataas ay ang Panginoong Jesucristo, ito ay anointed. At ito'y mananatili. At mararamdaman doon yung united as one, katulad ng Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at ang Holy Spirit. Amen. Sabi sa John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will declare to you the things that are to come. Nakita natin mga kapatid, ang banal na Espiritu, hindi siya nagsasalita
para sa sarili niyang kalooban lang. Hindi siya nagsasalita kung ano yung naririnig niya sa langit, sa Panginoong Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Yun lamang ang pinapahag niya sa atin. Hindi siya nananahan sa sarili niyang kakayanan. Amen? Because this is a united as one. Amen? Hallelujah. Dahil ang banal na espiritu, sabi nga ng Panginoon sa John 16:14-15, He will glorify me. Nakita natin, gino-glorify ng banal na espiritu ang Panginoong Yesus. He will glorify me. Ganon din naman ang itinuturo sa atin. He glorified Jesus Christ, God the Father and God the Holy Spirit. For He will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore, I said that He will take what is mine and declare it to you. Amen. Nakita natin yung connected ng tatlo. Kung anong meron ng Diyos Ama, meron ng Diyos Anak. Kung anong meron Diyos Anak, meron din ang banal na Espiritu. Kaya napakapalad natin kasi nakilala natin ang Panginoong Hesus. Nakikita natin yung katotohanan. Hindi na tayo bulag sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Number 3, sabi rito, the Holy Spirit in us is the guarantee of our inheritance of eternal life. Hallelujah. Nakita natin mga kapatid. Sabi niya, meron na tayong garantiya na meron na tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Garantiya. Ano ba yung example nito? Bigyan ko po kayo ng illustration. Katulad ng, kunyari, bumili ka ng lupa at meron kang down payment. At sigurado ka na ang lupang yon, kahit wala ka pang titulo, meron ka ng garantiya na sa'yo na yun. Ganon din ang banal na Espiritu sa atin. Nung binigay sa atin ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesus, meron na tayong garantiya sa eternal life. At wag nating sayangin yun. Wag nating baliwalayin yun sapagkat napakahalaga nun. Wag nating pagnasahin yung internal life dito sa mundo. Ang pagnasahin natin yung internal life na naghihintay sa atin dun sa heaven. Amen. Hallelujah. Sabi sa Ephesians 1:13-14, sabi rito, in Him you also, when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise, Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Nakita natin? Ang banal na Espiritu, binigyan tayo ng garantiya na meron tayong buhay na walang hanggan, na hindi nasasayang yung paghihintay natin. Hindi katulad sa tao, magpa-promise pero nagiging drawing. Pero ito, promise ng Panginoon, sigurado yan, may garantiya na. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, the Holy Spirit is the power of God in our lives. Sabihin nga natin, power. Power. Hallelujah. Hallelujah. Power, the Greek word is dunamis o dynamo. Ito yung, dito kinuha yung salitang dynamite. Amen. Hallelujah. Sabi sa Acts 1:8,
but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Power. Bigyan tayo ng banal na espiritu ng power, o yung tinatawag na anointing. Amen. Pero sabi nga, naalala ko yung sabi ni tatay na wag lang yung power hingin natin, kundi strength, lakas. Kasi yung power, nawawala yan, nanghihina yan. Pero yung strength, mananatili yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero ang tanong, bakit ganun? Katulad ng tinanong ko nung Friday. Praise God. Sabi ko nga, yung bang Holy Spirit na mga tao na ginagamit, yung mga mighty man, at yung Holy Spirit sa atin ay magkaiba? Tama yung sinabi ni Pastora Emily na hindi, iisa lang. Pero bakit ganun? Ba't mas powerful siya? Sila, mas ano sila? Tayo parang ano lang tayo eh. Watcher. Taga-manghalang na bakit ang gagaling nila? Alam niyo ba, meron akong nabasa na isa pala sa dahilan kung bakit mas ano yung power ng Banal Espiritu sa kanila. Kasi iba yung discipline nila sa discipline natin. Iba yung pakikipag-communication nila ng talagang yung sincere, yung response nila sa Panginoon. Amen. Yung habit nila. Lahat tayo, same Holy Spirit. Isa lang ang Banal Espiritu. Pero tanungin ko kayo mga kapatid, ninanais di ba natin na maging katulad ng mga mighty man na napapanood natin, yung nakakapagpagaling ng pilay, nakakapagpagaling ng bulag, nakakabuhay ng patay? Ninanais ba natin yun? Amen. Naisin natin yun. Dahil iisa lang yung banal na espiritu nila sa banal na espiritu na ibinigay sa atin. Ang kailangan lang ay meron tayong discipline o yung pag-respond, yung desire, yung habit. At tinuruan na tayo niya kung paano natin magagawa yan. Amen? Paano natin yan? Saan? Sa secret place. Sa secret place na kung saan na hindi lamang ikaw ang magsasalita, kundi ang Panginoon ay pakikinggan mo rin kung anong nais niya. At hindi lamang pag gusto mo lang pupunta ka sa secret place, kundi, sabi nga, yung discipline, yung habit, kung ninanais natin yung makapagpagaling tayo, yung mighty man, yung mga signs and wonder, dapat yung meron tayong covenant sa Panginoon sa paglapit sa Kanya doon sa secret place. Amen. Hallelujah. Ano ba yung isa paraan para maano natin yung kailangan tayong ma-detox? Ano yung detox? Yung matanggal sa atin yung mga hilig natin dito sa mundo. Mahirap, kahit mahirap talaga yan, pero kailangan natin yan. Ano ba yun? Yung mga gawa ng laman, yung pagbabad sa cellphone, yung mga bagay na hindi kalugod sa Panginoon. Palitan natin yun. I-detox natin yung sarili natin. Personally, individually, mga kapatid. Paano pagpunta sa secret place, basahin ang kanyang salita, makipag-usap sa kanya as a friend, as a tatay, as a best friend. Hindi lamang tayo dudulog dahil may hinihingi tayo. Bagkus, kamustahin lang, kamustahin mo, at pakinggan natin yung sasabihin niya. At kapag nagawa natin yan, mga kapatid, lalo na yung pagbabasa natin ng Biblia,
maunawaan natin kung ano yung sasabihin niya. Kasi yung sinasabi ng Panginoon ay yung nakalagay niya rin sa salita niya. Ibinabalik din niya sa atin. Kaya ma-acknowledge natin ang sinasabi niya kung babad tayo sa salita niya. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Number 5. Sa Isaiah 11 muna. Amen. Sabi rito, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might. Magkahiwalay ito, pero okay. Might, ibig sabihin powerful. Amen. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Yung binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Spirit of rest upon him, Spirit of wisdom, understanding, Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Yung may takot. Hindi yung takot, ay natatakot sa Lord. Hindi. Yung may takot, yung may paggalang, yung may pagrespeto. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 5. Last po to, number 5. Hanggang 5 points lang po ako. Amen. Praise God. Sabi rito, the Holy Spirit work in us even until eternity. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu na nasa atin, even tayo nasa langit, ay nagwo-work pa rin, kumikilos pa rin, gumagawa pa rin. Amen. Maging ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kumikilos pa rin yung banal na Espiritu, even yun sa resurrection. Amen. Sabi sa Acts 1:2, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostle whom he had chosen. Amen. Through the Holy Spirit. Amen. Question, mga kapatid. How do we receive the Holy Spirit? This is the big question. Paano ba natin marireceive ang banal na Espiritu? Number 1, sabi rito ang sagot, repent. Kung titingnan natin, yan repent na yan ay nakatatak na sa atin. Sino una nagsabi ng repent sa Biblia? Amen. Si John the Baptist. Dahil yun ang sabi niya, repent and believe the Lord Jesus Christ. Magsisi tayo at maniwala tayo sa Panginoong Hesukristo. Receive the Lord Jesus Christ in your heart. Then, the Holy Spirit will come to dwell in your life. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay nagsisi at nagrepent sa ating Panginoong Jesucristo at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay magdudwell sa atin, sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Next question. How about the baptism in the Holy Spirit? Hallelujah. Merong mga nagsasabi na ang baptism daw ng Holy Spirit kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo ay naroon na yung Holy Spirit. Nabaptize na tayo ng Holy Spirit. At yung iba, sabi hindi pa raw. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, hindi pa raw natanggap. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sabi rito sa the baptism in the Holy Spirit is when you are endued, transfused. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng endued? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Alam niyo yung damit na puti, kapag namantsahan, yung hindi matanggal, yung nakadikit na, parang ganun. Amen. Kapag tayo nabaptize ng banal na Espiritu, ito'y na sa atin, nakakibat na tayo, transfused, even, with power from in high, that the Holy Spirit take possession of your entire being and begins to manifest in you His power with the first
evidence of speaking in tongues. Ibig sabihin pala daw, sabi, kapag nabaptize na tayo ng banal na Espiritu, ang unang evidence daw ay ang speaking in tongues. Naniniwala ko, nananampalataya na lahat tayo nakapag-speaking in tongues na. Ngunit ang iba ay dati nakapag-speaking in tongues na, ngunit nahinto. Pero I encourage you, kapatid, i-discern natin. Exercise natin. Para mas lalo mong maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Sabi sa Luke 24:49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until he be endued with power from on high. Endued, yun yung katulad na sinabi ko kanina, yung nakadikit na sa atin. Nakadikit na. Hindi na maalis. Yung endued. Kaya napakahalaga yung salitang endued. Hindi na siya matanggal. Kapag naunawa natin yung endued at nasa atin ang banal na Espiritu, iba ka na. Iba na tayo. Iba na tayo magmahal, iba na tayo magpatawad, iba na tayo magsalita, iba na yung desisyon natin. Sapagkat ina-acknowledge na natin, alam na natin na meron tayong banal na Espiritu at hindi na tayo nag-iisa. Amen? Kaya kung minsan nakapagsalita tayo, ba, ang banal na Espiritu yung nagre-remind sa atin. Kaya kailangan lang tayo maging aware sa mga bagay na ito. Dahil tinuturuan tayo kasi nga siya yung comforter natin. Siya yung teacher natin. Siya yung helper natin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi sa Acts 2:1-2, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Alam natin ang kwentong ito, di ba? Ito yung nandun sila sa loob ng isang kwarto na napuspos sila ng banal na Espiritu. In one accord, in place. Umano sa kanila ang banal na Espiritu, nabaptize sila ng banal na Espiritu. Sa panong paraan? A rushing might winds. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi pa sa Acts 2:3-4, sabi nga rito, and there appear unto them cloven tongues like as of fire. Speaking in tongues sila, nung napuspos sila ng banal na Espiritu. Amen. And it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. Holy Ghost is a Holy Spirit. Amen. And began to speak with other tongues as the Spirit gave their utterance. Speaking in tongues. Ano ba ang speaking in tongues? Sabi rito, ang speaking in tongues ay a heavenly language. A spiritual language. Ibig sabihin, ang speaking in tongues, ang nagbigay nito ay ang ating Diyos. At ang makakaunawa lang nito ay ang Diyos. Amen? A language given by the Holy Spirit that God's understand. Amen? Binigay niya at siya rin ang makakaunawa nito. At yun nga, meron ding mga tao na nakakapag-interpret ng speaking in tongues. Dahil yun yung gift sa kanya ng Holy Spirit. Amen. When you are speaking in tongues, you are talking to God from your spirit to His Spirit. Ibig sabihin, ang speaking in tongues, hindi yun para sa lahat, kundi sa iyo mismo. Yung espiritu mo at ang espiritu ng Diyos ang nag-connect. Amen? Amen. Kapag tayo nag-speaking in tongues, anong nagaganap? It is refresh you. It is strengthen you. Yung nare-refresh tayo. Lumalakas tayo. Kaya mga kapatid, ano natin yun? Amen?
i-ano natin, i-desire natin o yung i-practice natin araw-araw. Exercise, ayun, exercise. Pero wag naman yung katulad yung may narinig ako na kapag wag naman daw yung pag sa jeep, mama bayad o yak karababasik ka. Wag naman ganoon. Pwede naman pong magsalita ng speaking tongues na sa inyo lang. Amen. Kahit saan kayo, pwede yan. Available yan. Mas lahigit na pag nakipag-usap ka sa Panginoon. Speaking tongues. Amen. Strengthening, lumalakas. Nararamdaman ba natin yan kapag tayo'y nagpupurit, sumasamba sa Panginoon at yung nag-speaking tongues tayo? Pagkatapos parang refresh tayo, parang ang lakas natin. Amen? Amen. Praise God. It's edify you and it's help you to pray what God wants you to pray. Ibig sabihin, siya nag-edify at tinutulungan tayo mag-pray sa Panginoon kung ano ang sasabihin natin sa Kanya. Amen. Sabi nga ni Apostol Paul sa 1 Corinthians 14:18, I thanks my God, I speak with tongues more than ye all. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Paul, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nakapagsalita siya ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, si Apostol Paul, araw-araw nag-speak in tongues. Araw-araw, sa tuwing makikipag-usap siya sa Panginoon, araw-araw nag-speak in tongues. Amen. At tinutulungan tayo nung paano mag-pray. Sabi nga sa Romans 8:6-26, sabi rito, likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groanings too deep for words. Ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin. At kapag tayo nag-speak in tongues, hindi tayo yung nagsasalita niyo, kundi tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa atin para mag-speaking in tongues upang maging connected tayo sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, wag nating sayangin yung kung i-desire natin yung ano ba sabi ng kapatid, i-exercise natin yung speaking in tongues. Alam niyo mga kapatid, isa rin yun sa dati hindi ko rin ano yung speaking in tongues. Pero dinisare ko talaga yan. Dinisare ko hanggang sa dumating yung tamang pagkakataon na nagbumula sa Panginoon na ibinigay sa ano. Praise God sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay sa atin yan. I-desire natin, hingin natin kung nais natin. Kasi yan yung nag-strengthen sa atin. Nagpapalakas, nagpe-fresh, nagiging bata tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Lapit na tayo mga kapatid. Amen. Another question. How do we receive the baptism of the Holy Spirit? Paano natin marireceive ang baptism of the Holy Spirit? Number 1, be born again. Amen. Napakasimple, no? Be born again. Kailangan tayo maging born again. Sapagkat kung hindi ka born again, hindi mo kilala ang banal na Espiritu. Hindi natin marireceive yun. Amen. And number 2, ask the Lord Jesus Christ to baptize you with the Holy Spirit. Ang Panginoong sa Panginoong Jesucristo ka humingi at magpabaptize ng banal na Espiritu. Amen. Sapagkat yun yung kung tingnan natin, di ba? Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang ang binigay sa atin upang gamitin, upang makarating lahat ng ating sasabihin o lahat ng ating dudulog ay makakarating sa Panginoon. Ganon din naman. Kung titignan natin mga kapatid yung binaptize si Jesus Christ ni John the Baptist, nakita natin kung ano na, magkasunod na, nabaptize siya sa tubig at pag-angat niya, nabaptize siya ng banal na Espiritu. Like a dove. Amen. Hingin natin sa Panginoon
na mabaptize tayo ng Banal na Espiritu. At naniniwala ako na lahat tayo baptize na. Ang pinapaunawa lang naman nun sa gabing ito ay pinapaalala lang sa atin na meron tayong Banal na Espiritu na nananahan sa ating buhay. Amen? Number 3, receive the baptism of the Holy Spirit by faith. Amen. Napakalaga niya mga kapatid. Kailangan may pananampalataya ka. Kapag wala kang pananampalataya, it's useless. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon sa iyo ay yung buhay, yung pagkatao mo, yung puso mo. Kung may pananampalataya ka ba sa Kanya. Meron ako isang kwento dyan. Diyan sa faith na yan. Merong isang tao na wala, ayaw niya kumilala sa Diyos. Ayaw niya kumilala. One time, naglalakad siya sa isang bangil at nahulog siya. Gabi yun, nahulog siya. At sa pagbagsak niya, meron siya nakapitan na hindi niya alam kung ano. At sa takot niya, humihingi siya ng saklolo. Sabi niya, saklolo, tulungan niyo ako. May sumagot na nga, sabi, ayoko. Hanggang sa dumating na, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sumagot ang Panginoon sa kanya. Sabi sa kanya, nananampalataya ka ba sa akin na maililigtas kita? Opo, Panginoon. Nananampalataya po ako na maililigtas niyo ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, kung naniniwala ka, nananampalataya ka, bumitaw ka. Alam niyo sabi ng tao? Wala na bang ibang Diyos dyan? Anong pinapaunawa? Ibig sabihin, hindi siya nananampalataya. Naghahanap pa siya ng ibang Diyos. Alam niyo, hindi siya bumitaw. Hanggang sa mag-umaga na. Alam niyo kung ano yung nung nag-umaga niya, nakita niya na kung ano yung kinakapitan niya. Isang sanga na hindi niya alam kung saan nanggaling. At yung taas na kinakapitan niya na baba ay ganito lang kataas sa lupa. Nakita natin, kung nananampalataya siya at naniwala siya sa Panginoon, hindi sana nakapagpahinga na siya. Nakauwi na siya, nakatulog na siya. Kakapraso. Minsan kasi ang tao, kapag yung bagay na sa tingin niya, posible, ayaw niya. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, kung sa iyo imposible, sa Panginoon ay walang imposible. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Ang nais lang ay manampalataya ka upang matanggap mo ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Number 4, sabi rito, open your mouth and praise Him from your heart. Open your mouth. Meron ba kayo nakita na umiinom na nakatakip ang bibig? Kailangan po kayo bibig para makainom siya. Katulad din naman, kapag nabaptize ka ng banal na Espiritu, praise Him. Claim it na marireceive natin. Open your mouth. Isigaw mo. Sapagkat ang inisigaw mo ay ang ating Panginoon. Ang pinapupuriya mo ay ang ating Panginoon. Ang dinadakila mo ay ating Panginoon. Hindi natin pwedeng pupurihin ang Panginoon na nakatakip lang ang ating bibig. Paano natin matatanggap ang banal na Espiritu kung sa maliit na bagay na sinasabi na ibuka mo ang bibig pero hindi mo binubuka? Hallelujah. Number 5, sabi rito, then the Holy Spirit will give you spiritual language. Ito yung speaking in tongues. Pag naranasan natin yan, i-desire natin yan, exercise natin yung speaking in tongues. Upang ma-refresh ka, may strengthen ka. Yan ay tinuturo sa atin ng Panginoon sa gabing ito.
Paulit-ulit na itinuturo yan dito sa pulpitong ito. Ang tanong, may naunawaan na ba tayo? Sa gabing ito, itinuturuan tayo. Amen? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, sa narinig natin yung pagtuturo, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung meron pang may pagkukulang ka pa, i-repent mo na. Sabihin mo na sa Panginoon with boldness. Ibuka mo ang iyong bibig. Humingi ka ng kapatawaran. Sabihin mo, Panginoon, nagkulang ako. Panginoon, maraming salamat kasi pinaunawan niyo muli sa amin sa gabing ito. Panginoon, patawarin niyo ako nung minsan nagiging prideful ako. Panginoon, minsan sa sobrang galing ko, Panginoon, nagiging akala ko sa iyo pa rin ako, ngunit sa sariling kakayanan ko na pala ako nananahan. Kaya sa gabing ito, makipag-usap tayo sa Panginoon. Individually. Huwag nating isipin ang ating mga katabi. Saliksikin natin ang ating puso kung ano ba yung pagkukulang natin. Kaya minsan hindi natin nararanasan, hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Minsan nararanasan lang natin pag nandito tayo sa church, pag nag-aaral tayo. Pero pag yung normal na gawa natin sa araw-araw, hindi natin ina-acknowledge. Kaya saliksikin natin ang ating puso. Panginoon, ano ba ang pagkukulang ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba? Upang maranasan ko rin, Panginoon, yung mga mighty man na ginagamit nyo, Panginoon, yung nakakapagpagaling na may sakit, nakakapagpabuhay ng mga patay. Dinidesire po namin yun, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Lord, kung ano yung dapat namin gawin sa karababasak. Karababasak. Dahil hindi namin magagawa to, Panginoon, sa sarili naming kakayanan. Tanging kayo lamang ang siyang makakagawa sa amin ito. Sa tulong ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus Christ, at ang banal na Espiritu ang siyang kaagapay natin. Ang siyang iniwan ng Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi tayo iniwan bilang alila, ulila, bagkus. Binigyan niya pa tayo ng katuwang. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami. Sa araw-araw na naririnig namin ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang pagtuturo kung gaano makapangyarihan ang banal na Espiritu sa amin. Ngunit minsan naririnig lang namin, ngunit at nilalabas namin sa kabilang tenga, ngunit hindi namin itinatanim sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, na maunawaan namin, O Lord, kung gaano kayo kaimportante sa amin bilang inyong pinili. Upang sa pagbabalik niyo, Panginoong Yesus, at sa pagdala niyo sa amin dun sa luklukang karip, dun sa hinandaan niyo, Panginoon, na lugar sa amin, ay hindi na kami magugulat. Hindi na kami magtataka dahil alam na namin. Hindi na kami sakarababasik. Okurababasak. Kaya Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba. Bago man kami, matagal man kami, tagalin niyo po, Panginoon, kung ano man ang meron sa amin ay hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Kung kami po'y nagmamalaki, Panginoon, tanggalin niyo po to, Panginoon. Ayaw namin ng ganito, Panginoon. Sapagkat ayaw namin, Panginoon, sa pagharap namin sa inyo at sabihin niyo sa amin na hindi niyo kami nakikilala. Na masasayang yung ginagawa namin dito paglilingkod